Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Roque. Taong 1965, Antique. Sa liblib na baryo sa Antique, kung saan ang mga daanan ay gawa lamang sa lupa at ang liwanag sa gabi ay mula lang sa buwan at lampara, doon nakatira ang mga taong payak ang pamumuhay. Tahimik ang lugar, ngunit sa likod ng katahimikan, nagtatago ang mga kwento ng kababalagan. Mga kwentong pinamana ng matatanda sa mga kabataan, binubulong kapag sumasapit na ang hating gabi. Isa sa mga kilalang tao roon ay si Mang Roque, isang panday, nasa 65 taong gulang. Matanda na siya, balbasarado, payat ngunit matipuno pa rin ang pangangatawan. Araw-araw maririnig ang tunog ng martilyo at bakal mula sa kanyang maliit na pandayan. Gumagawa siya ng mga itak, kutsilyo, gulok, at iba pang mga gamit sa bukid. Ngunit higit pa roon, may kakaibang reputasyon siyang dala. Ayon sa mga usap-usapan, may isang patalim na ginawa si Mang Roque na hindi pangkaraniwan. Hindi lang bakal ang bumabalot dito, kundi mga dasal at orasyon na matagal niya nang pinag-aralan. Ang sabi ng matatanda, ang patalim na ito may kapangyarihang pumatay ng aswang. Hindi yon basta-basta. May mga dasal na hindi alam ng iba. Ibinabad sa iba't ibang uri ng dahon at mga ritual. Mabuti na lang nandyan si Mang Roque. Siya lang ang tanging panlaban natin. Habang lumilipas sa mga araw, mas dumadami ang bulungan sa baryo. Isang araw, may buntis na babaeng kapitbahay ang biglang nagkasakit. Si Marta, nasa 7 buwan pa lamang ng pagbubuntis. Nagsimulang mangayayat ng hindi maipaliwanag. Lalo na ang kanyang tiyan, parang unti-unting hinihigop papaloob. Para bang may kumakain ng bata sa loob. Mang Roque, tulungan niyo po kami. Hindi to karaniwang sakit lang. Hindi gumana ang mga halamang gamot na binigay ni Aling Berning. Tuwing gabi, nananaginip ang asawa ko na may humihigop sa tiyan niya. Tumangulang si Mang Roque. Matagal siyang hindi nagsalita. Ngunit matindi lamang ang tingin kay Ruben. Kung totoo man ang hinala ko, may gumagalang aswang sa baryo natin. Magmula noon, sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang naganap. Naunang nawala ang mga manok ng ilang kapitbahay. Kinabukasan baboy naman ang hindi na muling nakita. May mga nagsabing nakakita sila ng aninong gumagapang sa bubungan. Parang isang dambuhalang ibon na kalaunan ay nag-aanyong tao. Ilang araw ang lumipas, mas lalong lumala ang sakit ni Maria. Halos wala ng ganang kumain. Palagi na lamang umiiyak sa gabi. Dahil sa depresyon, muling lumapit si Ruben kay Mang Roque. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Kung hindi mo kami matutulungan, baka may masamang mangyari sa mag-ina ko. Tahimik si Mang Roque. Dahan-dahang lumapit sa isang baul sa kanyang kwarto. Doon nakalagay ang pinakatatago niyang sandata, ang patalim. Makinis itong bakal na may ukit na mga kakaibang simbolo. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, kumikislap ito ng may kakaibang ningning. Hindi ko dapat nilalabas ang bagay na ito. Ngunit kung totoo ngang may aswang na gumagala dito sa atin, baka ito lamang ang paraan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang kumalat ang takot sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsara ng bintana, naglagay ng bawang sa pintuan, at ang iba ay nagsasabit ng buntot page sa kisame. Ngunit kahit ganun, may mga naririnig silang pagkalmot, tapak ng paa sa bubong, at minsan ay ungol na hindi maipaliwanag.
Nagsimula ang lahat sa maliit na bagay. Isang gabi narinig ng mga taga-baryo ang pagaspas ng malaking pakpak. Wala namang ibon na ganong kalaki sa lugar nila, kaya nagsimula na ang bulungan. Si Mang Isko ang unang nagreklamo. Mga hayop ko! Ubus na! Wala kahit anong bakas ng dugo. Walang kalbot. Walang kahit ano. Basta silang nawala. Nagtipon-tipon ng mga tao sa harapan ng tindahan ni Cora. Naroon sina Mang Roque, Ruben, Mang Isko, Aling Fe, at ilan pang kapitbahay. Baka tao lang ang kumuha, Manong Isko. Tanong ni Aling Cora. Kung tao, di ba dapat bakas ng paa may iwan? O hindi kaya naman tutunog habang binubuksan yung kulungan? Pero wala naman no ah. Nawala na lang ng parang bula. Tahimik si Ruben. Nakayuko at halatang balisa. Sa isip niya ang pagkawala ng mga hayop ay palatandaan lamang na mas masahol pa ang mangyayari. Makalipas ang 2 gabi, ang alagang baboy naman ni Budok ang nawala. Mas malaki ang sukat nito, kaya mas nakakapagtaka na mawala ng walang kahit anong tunog o bakas. Nung gabi nga, may narinig akong kaluskos eh. Akala ko pusa lang. Pero pagsilip ko sa bintana may nakita akong malaki tapos kulay itim na nilalang eh. Nilalang. Anong klaseng nilalang, Budok? Tanong ni Aling Fe. Basta ang alam ko hindi po tao. Hindi rin hayop yun. Nung makita ko nagbago ang anyo, kagad akong bumalik sa higaan, nagtalukbong. Kinilabutan po ko eh. Pinupuntirya na nila tayo. Nagsisimula na sila. Napatingin ang lahat kay Mang Roque na tahimik lang na nakikinig. Nakakunot ang noo ng panday, maigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Samantalang tuwing gabi, tila kinakain ng kung anong sumpa si Marta. Namimilipit siya sa sakit. Napapayaw habang maigpit na hawak ang tiyan. Mahal, bakit parang may humihigop sa loob ko? Parang may tumutusok sa anak natin. Hawak ang kamay ng asawa. Halos maluwa si Ruben sa sinapit nito. Lalaban tayo. Huwag kang bibigay, Marta. Hinding-hindi ko kayo papabayaan. Kaso nga lang kahit anong sabihin, alam niya na hindi simpleng karamdaman ang dinadanas ng asawa. Dumating ang gabi na kinakatakutan ng lahat. Malakas ang ulan, kasabay ng hangin na tila humahampas sa bawat bahay sa baryo. Ang mga bubong na pawid ay humuhuni at ang mga pinto ay nag-iingay sa lakas ng ihip. Sa bahay nila Ruben, hindi makatulog si Marta. Malamig ang pawis sa kanyang noo habang yakap-yakap ang tiyan. Ruben, may kalusko sa bubong oh. Hindi mo ba naririnig? Inobserba ni Ruben ang paligid. Totoo nga, may mabigat na akbang sa itaas, parang may gumagapang. Kinuha niya ang bolo sa tabi ng pintuan, nanginginig ang kamay. Bumaba ka riyan kung sino ka man. Huwag na huwag kang magtatangka na lumapit sa asawa ko. Walang sumagot. Ngunit kasunod nito, isang mahabang kalmot ang tumagos sa bubong na pawid. Dinig ang paghila ng mga kuko. Ruben, huwag mo hayaang kunin yung anak natin. Naglabasan ang ilang kapitbahay, dala ang mga lampara at gulok. Nagtakbuhan sila papunta sa bahay nila Ruben nang marinig ang mga sigaw. May tao sa bubong. Hindi tao. Nang itutok nila ang ilawan, isang nakakatakot na nilalang ang nasilayan. Payat na babae. Mahaba ang buhok na basa sa ulan. Nakadapa na parang isang malaking paniki. Ang mga kuko ay mahaba at matutulis. At mula sa bibig, bumubulwak ang isang mahaba at malagkit na dila na para bang pumapasok sa siwang ng bubong. Paulit-ulit na sumisigaw si Marta, nanghingi ng tulong sa lahat.
Dumating si Mang Roque hawak ang maliit na ilawan at ang kanyang baul na yari sa kahoy. Mabilis niyang binuksan at inilabas ang tinatago, ang patalim na may ukit na mga dasal at simbolo. Sa ilalim ng liwanag, kumikislap ito na parang may sariling apoy. Makikita rin na parang nagliliwanag na ginto. Maganda kayo. Hindi to basta halimaw. Lakas at dasal ang kailangan dito. Tumango ang mga lalaki at pumesto sa paligid ng bahay. Ang iba ay nag-usal ng orasyon. Ang iba naman ay kumapit sa kanilang mga gulok kahit nanginginig. Muling kumalabog ang bubungan. Mas malakas ngayon. Bigla itong bumaon at bumukas ang malaking siwang. Mula roon lumusot ang dila ng nilalang, mahaba at parang ahas, papunta mismo sa tiyan ni Marta. Hindi mo makukuha ang mag-ina ko. Wika ni Ruben, habang pinapalo ng bolo ang dila ng nilalang. Ngunit bawat tama ay parang walang epekto. Mas lalo pa itong humahaba at humihigpit. Umakyat si Mang Roque sa gilid ng bahay. Hawak-hawak nito ang sandata. Hoy halimaw, lumapit ka dito. Nang makita siya ng nilalang, nagbago ito ng anyo. Mula sa payat na babae, naging malaking aso na kulay itim. Nangingintab sa ulan, kumikislap ang pulang mga mata. Umatungal ito ng malakas. Napatindig ang balahibo ng lahat ng nakarinig. Hinding-hindi ka makakalis ng buhay sa lugar na ito. Nagtagpo sila sa bubungan. Itinaas ng aswang ang mahaba nitong kuko at sinugod si Mang Roque. Ngunit mabilis niyang iniwasan at sinaksak ito gamit ang patalim. Sa mismong sandaling tumama ang patalim sa laman ng nilalang, may lumabas na maitim na usok na may kasamang matinding amoy ng bulok na karne. Napaangil ang aswang. Malakas na angil na dumagungdong sa buong lugar. Mang Roque! Mang Roque, mag-iingat ka! Hindi pa tapos. Mabilis na nakabawi ang nilalang. Biglang nagbago ang anyo. Mula sa aso, naging malaking ibon na kasing laki ng tao. Ikinumpas ang malaking pakpak. Sa bawat paggampas ay naglaho ang liwanag ng mga lampara. Diyos ko! Gabayan niyo po kami! Wika ni Aling Pe. Sumulyap ang nilalang kay Marta na humahabol ng hininga sa loob ng bahay. Muling umunat ang mahaba nitong dila. Pilit inaabot ang tiyan ng buntis. Hayop ka! Hindi ka makakalapit! Sumigaw si Ruben habang hinahampas ng bolo ang dila ng nilalang. Ngunit binanggalang siya ng halimaw. Bumagsak siya sa sahig. Muling sumugod si Mang Roque. Inundayan ng saksak ang nilalang. Pumasok ang patalim sa pakpak nito. Muling sumirit ang maitim na usok. Napasigaw ang halimaw. Nagkandaugaga sa bubungan. Muntik nang mahulog. Ngunit imbis na mamatay ay bigla itong tumawa. Isang malutong, nakakakilabot na halakhak. Hindi, Roque. Hindi mo ko kayang tapusin. Ano nangyayari? Tingnan nyo, nagsasalita yung hayop. Ngumisi si Mang Roque, kahit pawisan at hingal na hingal. Kung hindi kita matatapos ngayon, sisiguraduhin ko na hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Muli niyang itinaas ang patalim, handa sa huling pagtutuos. Doon nagsimula ang pinakamatinding laban sa bubungan, ang panday at ang nilalang na matagal nang ginugulo ang kanilang baryo. Ngunit ang lahat ay may kabayaran. Umugong ang halakhak ng nilalang sa buong baryo. Ang halimaw ay nakalutang sa hangin. Kumakampay ang malalapad na pakpak na parang anino ng kamatayan at sa bawat galaw nito, umaalon ang napakalakas na hangin. Roque, hindi mo alam kung anong laban ang sinimulan mo. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Mababa, garalgal
at parang sabay-sabay na boses ng lalaki at babae. Maigpit ang hawak ni Mang Roque sa patalim. Basa ng ulan ang buong katawan. Nanginginig ngunit hindi umaatras. Hindi ako natatakot sa inyo, halimaw. Kung para sa mga inosenteng tao ang laban na ito, hindi ako susuko. Itinaas niya ang sandata. Kumislap sa liwanag ng kidlat. Mabilis sa sumugod ang nilalang. Nang magpang-abot ang kuko at ang sandata, naglikha ng napakalakas na liwanag, kasabay ang malakas na angin ng aswang. Muling lumabas ang maitim na usok mula sa sugat. Namilipit ang nilalang ngunit kagad ding bumawi. Sinunggaban nito si Mang Roque at tinapon mula sa bubungan. Bumagsak siya sa lupa, pero mabilis na bumangon kahit sugatan. Mang Roque! Papalapit na sana si Ruben kay Mang Roque. Kaso nga lang tinulak siya ng isa sa mga lalaki. Huwag kang lalapit. Siguradong mapapahamak ka lang dyan. Muling nagbago ang anyo ng nilalang. Mula sa ibon, naging isang napakapayat na babae na ang katawan. Balot ng maitim na balat. Ang mga mata ay kulay pula na kumikislap. Ang ngipin naman, mahaba at matutulis. Lahat kayo, hindi makakaligtas. Wika ng nilalang. Sabay labas ng mahaba at malagkit na dila na halos umabot pa sa sahig. Inundayan nito ng hampas ang isa sa mga poste ng bahay nila Ruben at sa lakas ng pagtama, bumagsak ang kalahati ng dingding. Napasigaw si Marta sa loob. Hawak ang tiyan habang nanginginig. Wag! Wag mong kunin yung anak ko! Muling sumugod si Mang Roque. Ginamit ang lahat ng lakas. Inundayan ng saksak ang dibdib ng nilalang. Tumama ang patalim at sa pagkakataong ito, nagliyab ng bughaw na liwanag. Nanginginig ang halimaw, napasigaw ng ubod ng lakas. Isusumpa kita, Roque. Isinungsumpa ko ang buong baryong ito. Napaluhod ang mga tao sa lupa. Tinakpa ng kanilang mga tenga sa lakas ng sigaw. Ang mga bata ay umiiyak. Ang matatanda na may nagdarasal. Pero hindi nagpatinag si Mang Roque sa bawat pag-usal niya ng dasal na natutunan noon pa. Mas lalong kumislap ang patalim. Sa ngalan ng may likha, umalis ka sa lugar na ito! Lalong lumabas ang usok mula sa sugat ng halimaw. Unti-unti itong nagsimulang matunaw. Ngunit bago pa tuluyang maglaho, bigla nitong sinunggaban ang kamay ni Mang Roque. Hindi ba? Hindi ba ako tapos sa'yo? Nagpumiglas ang panday, ngunit naramdaman niya na parang may malamig na enerhiya na dumadaloy mula sa nilalang patungo sa kanyang katawan. Nanghina siya, halos mabitawan ang patalim. Mang Roque! Eto, salawin mo! Hinagis ang buntot pagi. Tumama ito sa halimaw. Sandaling nakawala si Mang Roque. Muli siyang bumuelo ng pag-atake. Pinunterya ang ulo ng halimaw. Sumabog ang sigaw ng nilalang, kasabay ng pagputok ng bughaw na liwanag na nagpasiklab sa buong baryo. Ang mga tao'y napapikit at ang hangin ay biglang bumigat. Pagmulat nila wala na ang halimaw. Tanging maitim na abo at usok ang naiwan. Nakakalat sa bubungan at sa lupa. Hinihingal si Mang Roque. Halos hindi na makagalaw. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak pa rin ang patalim. Ano? Patay na pa! Patay na pa ang halimaw! Bago pa siya makasagot, muling narinig ng lahat ang nakakapangilabot na halakhak. Mula sa malayo, parang nagmumula sa hangin. Hindi. Hindi niyo ko tuluyang mapapatay. Napatitig si Mang Roque sa patalim. Alam niyang totoo ang banta. Hindi pa tapos ang lahat. Lumapit ang mga tao
Inakay si Mang Roque na halos mawala na ng lakas. Mang Roque, salamat sa paglaban. Kung hindi dahil sa'yo, nakuha na si Marta, pati na rin ang kanyang anak. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang sugat na naibigay ko sa kanya ay walang saysay. Hindi sapat. Babalik sila. Hindi na siya mag-isa. Sa muli nilang pagdating mas marami, mas mabangis at mas gutom. Tahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng sumpa na iniwan ng halimaw. At mula ng gabing yun, wala nang nakatulog ng maimbing sa baryo. Matapos ang labanan, muling bumalik ang katahimikan sa lugar. Pero hindi yon ang payapang katahimikan na nakasanayan ng mga tao, kundi isang mabigat at malamig na katahimikan na tila ba may nakatingin sa bawat sulok ng dilim. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Mang Roque, hawak pa rin ang kanyang patalim. Nanlalanta na siya, ngunit hindi magawang bitawan ng sandata. Parang ito lang ang natitirang koneksyon niya sa mundong buhay. Mang Roque, kung hindi ka lumaban kanina, baka wala na kami ngayon. Utang namin sa'yo ang buhay ng buong baryo. Wika ng kapitan, habang nilalagyan ng tapal ang sugat ng panday. Hindi pa tapos. Narinig yung sumpa na iniwan. Hindi tayo dapat magpakampante. Kinabukasan, abala ang lahat sa pagkukumpuni ng mga bahay na nawasak. Pero kakaiba ang pakiramdam ng mga tao. Ang hangin ay mas mabigat. Ang mga hayop sa paligid ay nag-aalboroto. Ang mga aso, walang tigil sa pagtahol. Ang mga manok ay natataranta. Maging ang mga kalabaw, ayaw nang pumunta sa bukid. Parang natatakot sa kung anong hindi nakikita. Parang may paparating na bagyo, pero maliwanag naman ang sikat ng araw. Pagsapit ng dilim, nagsimulang maramdaman ng mga residente ang sumpa. Una, ang mga bata ay nagising sa gitna ng gabi. Umiiyak. Nagsasabing may babaeng nakatayo sa gilid ng higaan. Nakangiti at nakatitig sa kanila. Ngunit kapag sisilipin ng mga magulang, wala namang tao. Ang sabi ng ilan baka nananaginip lang ang mga bata, pero dumami ang nakakaranas nito. Hindi lang ang bata, maging ang matatanda. Ilang araw pa ang lumipas. Isang binata ang natagpo ang walang malay sa gilid ng ilog. Nang tignan ay tuyot na ang katawan, parang natanggalan ng dugo. Diyos ka, ganito rin ang kwento ng matatanda. Noong may nilalang na dumaan dito, dekada nang nakakalipas. Lumapit si Mang Roque. Hawak ang patalim. Hinipo niya ang katawan ng binata. Kagad naramdaman ang malamig na enerhiya. Tama kayo. Hindi siya namatay sa natural na pamamaraan. Isa ito sa mga alagad ng halimaw. Binalikan na nila ang baryo. Simula noon gabi-gabi na ang kababalaghan. May mga nakakarating na pagkalusko sa bubong. May mga nakakakita ng anino sa labas ng bintana. At may mga nakakaramdam ng mabigat na hininga sa kanilang batok habang natutulog. Isang gabi, nagtipon-tipon ng ilang kalalakihan kasama ang kapitan. Roque, hanggang kailan tayo ganito? Hindi kami makatulog ng mabuti. Hindi kami makapagtrabaho. Natatakot ang lahat. Hindi natin pwedeng takasan ng sumpa. Kailangan buong pusong harapin. Pero hindi ako sigurado kung sasapat ba ang sandata na ito sa mga susunod na kaganapan. Isang gabi, habang natutulog si Mang Roque, napaginipan niya ang nilalang. Nakalutang ito sa gitna ng dilim habang nakangiti. Kung akala mo, tapos na ang laban, nagkakamali ka. Dumating na ang aking mga kauri. Nagising si Mang Roque na pawis na pawis. Napatingin siya sa patalim.
kumikislap. Ngunit pakiramdam niya humina ang bisa nito. Tama ang kutob niya. Darating pa ang mas matinding kaganapan. Pagsapit ng umaga, nagimbalang lahat ng makita si Marta. Ang buntis na muntik ng kunin ng halimaw. Biglang nanlumo at halos hindi na makagalaw. Mang Roque, tignan mo si Marta. Pakiramdam ko may kumukuha ng lakas niya. Nilapitan siya ni Mang Roque at pinatong ang patalim sa tiyan ng babae. Sa sandaling yun, nagsimulang gumalaw ang sanggol sa loob ng sinapupunan. Nakikita ng mga nilalang ang sanggol. Gusto nilang kunin ang bata. Nanginig si Marta sa sinabi ni Mang Roque. "Huwag po kahit anong mangyari. Huwag niyo pong hayaang makuha ang anak ko." Pagsapit ng gabi, nagtipon ang buong baryo sa plaza. Doon tumayo si Mang Roque hawak ang patalim. Makinig kayong lahat. Hindi pa tapos ang laban natin. Ang nilalang na yon ay nag-iwan ng sumpa at darating ang mas marami sa kanila. Kung gusto nyong mabuhay, kailangan maganda tayong lahat. Hindi lang ako ang lalaban. Kailangan nating magtulungan. Tahimik ang lahat. Nanginginig sa takot ngunit unti-unting tumango. Kung ito na ang kapalaran natin, mas mabuti nang lumaban kaysa matuyo sa dilim. Mula ng gabing yon ay nagbantay ang lahat. Pero habang nakatingin si Mang Roque sa malayo, ramdam niya, nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Lumipas ang ilang araw mula nang magbigay ng babala si Mang Roque. Mas naging handa at mapagmatsyag ang mga tao sa baryo. At higit sa lahat, tila nadagdagan ang tapang ng bawat isa. Sa ilalim ng buwan, habang nagbabantay ang mga kalalakian sa plaza, biglang may humampas na malamig na hangin mula sa kagubatan. Kasabay nito isang amoy na mabaho, parang bulok na karne. Ano yun? Naamoy mo ba, Kap? Parang kakaibang aroma. Napakabaho. Mula sa malayo, narinig nila ang alingawngaw ng mga yabag. Hindi lang basta, kundi marami. Mga yabag na mabigat, parang dumadagungdong ang lupa sa bawat hakbang. Tumayo si Mang Roque. Hawak niya ang patalim na ngayoy kumikislap ng mahina. Pinagbasdan niya ang dilim. Maganda kayo. Nandito na sila. Unti-unting lumitaw mula sa kagubatan ang mga nilalang. Iba't iba ang anyo. Merong payat na parang kalansay. Mahaba ang mga kuko. Pulang-pula ang mga mata. May isa namang dambuhala. Kasing laki ng kalabaw ngunit nakatayo sa dalawang paa. May balahibong magaspang at bungis-ngis na nakakatindig balahibo. Meron ding isang babae na ubod ng ganda sa unang tingin. Ngunit nang mapansin, wala itong mga paa at lumulutang lamang sa hangin. Ay nako, Maria Jose, mga kauri ng nakalaban mo. Roque, tulungan mo kami. Mula sa dilim, narinig nila ang tinig. Ngayong nandito na kami, kukunin namin ang sinumpang bayan nyo. Wala kayong takas. Nagtaas ng kamay si Mang Roque. Hawak niya ang ginintuang sandata. Kung gusto nyo naglaban, dito tayo. Hindi kami tatakbo. Parang kidlat ang bilis ng payat na nilalang. Sumugod ito. Tinangkang sunggaban si Ruben. Mabuti na lamang naitaboy siya ng isang sibat. Ngunit hindi ito tumagos. Tumawa lamang ang nilalang at mabilis na naglaho. Hindi sila basta-basta tinatablan. Si Mang Roque ang umatake. Ginuhit ang patalim sa ere. Naglabas ng kakaibang liwanag. Nang tamaan ng talim ang payat na halimaw, sumambulat ang nakakabinging angil. Nagliyab ang balat nito bago naglaho na parang abo.
Ano? Kaya nyo pa? Walang aatras. Habang nagaganap ang laban, ang mga kababaihan at bata ay nagkukulong sa loob ng simbahan. Ngunit kahit doon, hindi sila ligtas. Biglang nagpakita sa bintana ang babaeng nilalang na lumulutang. Maganda kayo. Uubusin namin kayong lahat. Sa gitna ng labanan lumusob ang napakalaking nilalang. Ang bawat tirahan na madaanan nito, nasisira, nagigiba. Mang Roque, paano po natin sila mapipigilan? Hindi sumagot si Mang Roque. Tumakbo siya papalapit sa nilalang at bago umatake, itinaas niya ang patalim. Bumulong ng dasal na matagal niya nang ginagamit. Sa isang iglap, nagliyabang talim at sa kanyang buong lakas, isinaksak niya ito sa dibdib ng halimaw. Umungol ng malakas ang dambuhala. Yumanig ang lupa at bago bumagsak, sinubukan itong isalampak si Mang Roque. Tumilapon ng panday, bumagsak sa lupa, duguan at halos hindi na makatayo. Ngunit kahit sugatan, pilit pa rin niyang hinila ang patalim at lumaban. Ang buong akala niya tapos na. Ngunit mula sa usok ng nasunog na mga nilalang, biglang nabuo muli ang isa pang mas malaking anino. Hindi nyo kami mapapatay. Bahagi kami ng sumpa. Hanggat may kasakiman at takot sa puso ng tao, patuloy kaming mabubuhay. Nang marinig ito ay natigilan ang lahat. Kahit si Mang Roque ay napayuko. Ramdam ang panghihina ng kanyang patalim. Matapos umatras ang mga nilalang sa gabing yun, nagsama-sama ang buong baryo sa simbahan. Lahat ay tahimik, nanginginig. Mang Roque, hindi na natin kayang tiisin kung gabi-gabi paulit-ulit silang dumarating. Kapag nagpatuloy ito, baka maubos ang tao at ang kabuhayan ng buong baryo. Hindi natin pwedeng takasan ang sumpa. Ngunit baka may paraan pa. Kailangan kong hanapin ang pinagmulan nito. Ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Bago matapos ang pagpupulong, isang matandang babae ang tumayo. Si Lola Pilar, isa sa pinakamatanda sa baryo. Alam ko kung bakit nandito sila. Ano po ang ibig mong sabihin, Lola? Bago pa kayo isilang, may kasunduan ng ating mga ninuno. May isang bagay na ninakaw mula sa kanila. Isang bagay na hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baryo. Hanggat hindi na ibabalik, hindi titigil ang mga nilalang. Roque, nasa iyo ang susi. Nasa iyo ang kapalaran. Natigilan ng panday. Hindi niya maintindihan. Ngunit ramdam niya sa kanyang dibdib na totoo ang sinabi ng matanda. At mula roon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang laban. Hindi lang para lumaban, kundi para tuklasin ang pinagmula ng sumpa. Matapos ang nakakatakot na pagsalakay ng mga kauri, hindi makatulog ang buong baryo. Sa loob ng simbahan nakaupo ang lahat. Mga bata, babae, matanda at ilang pang sugatan lalaki. Ang tanging liwanag ay ang kumikislap na kandila sa altar. Tahimik ang lahat. Inaantay ang susunod na dilubyo. Doon muli nagsalita si Lola Pilar. Panahon na para malaman niya. Ang sumpang ito ay hindi aksidente. Hindi rin ito basta pagdating ng mga halimaw. Ito'y bunga ng kasalanan ng ating mga ninuno. Nagtinginan ang mga tao. Ang ilan ay nagtatanong sa kanilang sarili kung ano ang kasalanan na ito. Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ang tunay na nagmamay-ari ng lugar ay mga nilalang at elemento. Upang makapagtayo tayo ng tahanan at sakahan, nakipagkasundo ang ating mga ninuno. Nag-alay ng isang bagay ang mga ninuno. Isang puso ng punong kahoy. Isang maiwagang bato na iniingatan ng mga espiritu.
Ito ang nagsisilbing tulay ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang at elemento. Bilang kapalit, pinayagan ang mga ninuno na manirahan at magtanim sa lupa. Ngunit hindi natapos doon. Dumating ang tukso. May isang ninuna, si Apong Matyas, na nagnakaw ng puso ng punong kahoy. Ikinubli niya ito at tinuring na sa kanya upang gamitin ang kapangyarihan para yumaman at lumakas. Dahil doon naputol ang kasunduan, nagsimulang mamatay ang mga hayop, matayo ang mga lupa at magalit ang mga nilalang. Yun ang dahilan kung bakit minsay may nawawala, may sinasakmal at may nilalamon. Ang sumpa ay nagsimula noon pa at ngayon bumabalik sila para bawiin ang ninakaw. Napalingon ng lahat kay Mang Roque. Tahimik lang siya. Ngunit ang mga kamay ay nanginginig. Teka, bakit ako? Dahil ikaw ang huling apo ni Apong Matyas, ang patalim na hawak mo, yan ay pamana ng ninuno mong traidor. Sa patalim nakatali ang sumpa, kaya ikaw lang ang makakaputol nito. Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay natatakot kay Mang Roque. Kung ganun kasalanan pala ng lahi niyang lahat eh. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong ganitong sumpa. Sandali! Hindi kasalanan ni Mang Roque ang nagawa ng kanyang ninuno. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring patay na tayong lahat. Kung ito ang kapalaran ko, tatapusin ko ang sinimulan ni Apong Matyas. Hanapin ko ang puso ng punong kahoy. Kung yon ang makakaputol sa sumpa, ibabalik ko ito. Kinabukasan maaga silang nagtipon. Pinili lamang ang iilang lalaki na sasama kay Roque. Si Ruben, Kapitan, Budok, at isang binatang malakas. Bitbit nila ang iba't ibang uri ng sandata. Sa gubat, itinago ni Apong Matyas ang bato sa pinakamalalim na parte kung saan hindi maaabot ng araw. Tahimik silang pumasok sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang tinatahak, lalo nilang nararamdaman ang bigat ng paligid. Wala nang awit ng ibon, wala nang ihip ng hangin. Tanging mga yabag at tunog ng putol na sanga ang naririnig. Habang naglalakad, bigla silang nakarinig ng iyak ng bata. Tulong! Tulungan niyo ako! Napatingin ang lahat. Mula sa likod ng mga puno, may batang lalaki na umiiyak. Duguan ang damit. May bata, tulungan natin! Sandali lang, hindi ang totoo. Huwag kayo magpapadala. Huli na. Nang lumapit si Ruben, biglang nagbago ang anyo ng bata. Wala na itong muka. Puti ang balat. Mahaba ang kamay. Mabilis sa sumunggab kay Ruben. Kagad sumaklolo si Mang Roque. Hinambalos ang nilalang gamit ang sandata. Sa isang hiwa nagliyab ang katawan nito at naglaho. Duguan na si Ruben. Halos hindi makatayo. Hindi dapat kayo nagtitiwala sa mga ganong bagay. Paanong makakarating ang bata sa ganitong lugar? Mag-isip kayo ng maayos. Habang lumalalim ang nilalakaran, napansin nila na parang paikot-ikot sa lugar. Parehong puno, parehong bato, parehong damuhan ang dinadaanan. Naliligaw tayo. May gumagalaw sa paligid. Tumigil si Mang Roque. Isinaksak ang patalim sa lupa. Kagad itong nagliwanag. At sa pagliwanag na yon, nagbago ang paligid. Ang mga puno ay nag-iba ng ayos. Nakita nila ang daan papasok sa isang kuweba. Dito, nararamdaman ko. Dito tinago ni Apong Matyas ang puso ng punong kahoy. Sa loob ng kuweba, sa bawat sulok ay may nakaukit na mga simbolo. Mga sinaunang dasal. Mang Roque, narinig mo ba yun? May marahang ungol na umugong at mula sa dilim, nagsimulang lumabas ang mga anino. Hindi malinaw kung hindi mga tao, mga anyo na mga ninunong nakagapos.
Mga kaluluwa sila. Mga inabando dahil sa kasalanan. Lumapit ang isa sa mga kaluluwa. Ibalik mo. Ibalik mo ang kinuha ng iyong ninuno. Sa pinakagitna ng kuweba, nakalagay sa isang altar ang isang bato. Kulay berde, kumikislap at parang may buhay. Ito ang puso ng punong kahoy. Lumapit si Mang Roque, nanginginig. Nang hawakan niya ang bato, biglang dumilim ang paligid. Sa isang iglap, nakita niya ang mga alaala ng nakaraan. Si Apong Matyas hawak ang patalim. Ninakaw ang bato mula sa isang dambuhalang punong kahoy. Narinig niya ang sigaw ng mga nilalang, ang pagtangis ng mga espiritu at ang sumpang itinakda sa kanilang lahi. Pagbalik sa ulirat, hawak niya na ang bato. At mula sa likod ng kuweba, unti-unting lumabas ang pinuno ng mga nilalang, isang dambuhalang anyo na kalahating tao, kalahating hayop, at may mga mata na parang apoy. Kapag ibinalik mo ang nawawala, magdurusa ang inyong baryo. Mawawala kayong lahat. Ngunit kung pipiliin mo itong itago, patuloy kami maghahari at magkakaroon ng problema sa inyo sa tuwing sasapit ang dilim. Nagulat si Mang Roque. Ang lahat ay napatigil. Mamili ka. Buhay ng kakaunti o buhay ng nakararami. Napatingin si Mang Roque sa kasama. Kay Kapitan, kay Ruben na sugatan na pinipilit tumayo, at kay Budok, nanginginig ang pawis dahil sa kaba. Natanaw ni Mang Roque sa kanyang alaala ang mga gabi na pinoprotektahan niya ang baryo. Ang mga sigaw ng mga taong humingi ng tulong, ang mga batang kumakapit sa kanya tuwing may nawawala. Alam niyang kaya siya nabubuhay hanggang ngayon dahil pinili niyang lumaban para sa kanila. Sa ilalim ng lahat ng sakit at pagod, naroon ang kanyang panata. Hindi hahayaang mamatay ang baryo. Mabigat ang bawat hakbang ni Mang Roque habang lumalapit sa altar. Pinisil niya ang puso ng punong kahoy. Sabay itinaas ang patalim na pamana ng kanyang ninuno. Kung ako man ang tagapagmana ng kasalanan ni Apong Matyas, ako rin ang tatapos nito. Itinarak niya ang patalim sa puso. Sa isang iglap na yun, nagliwanag ang buong kuweba. Isang nakakasilaw na puting liwanag na parang araw. Sumigaw ang pinuno ng mga nilalang. Ang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang abo. Ang mga anino sa paligid, isa-isang nagliyab at naglaho. Ang mga simbolo sa kuweba ay nanginginig at ang mga kaluluwang nakagapos ay nakawala. Umangat sa liwanag na parang mga ibon. Pagkatapos ng lahat, biglang bumigat ang paligid. Ang lupa ay yumanig. Nagsimulang gumuho ang kuweba. Mang Roque, bilisan mo! Tinulungan nila si Ruben habang tumatakbo palabas. Kaso nga lang, biglang huminto si Mang Roque. Umalis na kayo. Ako na ang tatapos dito. Ano ba ginagawa mo? Mamamatay ka dyan! Hinila siya ng kapitan. Ngunit tinulak sila ni Mang Roque papalabas. Sabihin nyo sa mga tao, wala nang sumpa. Sabihin nyo malaya na sila. Nagkatinginan silang lahat. Luwaan. Ngunit wala silang magawa kundi tumakbo palabas habang gumuguho ang mga bato. Ang huling nakita nila kay Mang Roque ay ang kanyang anyo. Nakatayo sa gitna ng nagliliyab na kuweba. Hawak ang sandata at ang pusong unti-unting natutunaw sa liwanag. Nang makalabas, sumabog ang liwanag mula sa loob ng gubat. Ang mga ibon ay muling nagliparan. Ang hangin ay naging maamo. Ang araw, sumikat ng buong ningning. Tahimik na tumingin ng lahat sa malayong kagubatan. Wala na ang lagim. Kaso nga lang, wala na rin si Mang Roque. Pagbalik sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang mga sugatan ay naghilom.
at ang mga bata ay muling nakangiti. Kaso nga lang nang tanungin kung nasaan si Mang Roque, walang nakasagot. Si Kapitan lamang ang nagsalita. Si Mang Roque, ang ating tagapagligtas. Inalay niya ang sarili upang tapusin ang sumpa. Nag-iyakan ng buong baryo. Ngunit sa halip na malungkot, naroon din ang ginhawa dahil alam nila na wala ng halimaw na maghahasik tuwing gabi. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing nasisilayan pa rin si Mang Roque sa gilid ng gubat. Hawak ang kanyang patalim. Waring tahimik na nagbabantay sa baryo, ngunit hindi na siya tao, kundi isang anino na nagbabalik bilang kanilang tagapagligtas. Mula noon, ang kanyang pangalan ay hindi na lang basta pangalan ng isang matandang sugatan. Siya ay naging alamat. Si Mang Roque, ang bantay ng dilim, ang huling panday. Alam niyo ba mga kabayan, ang peak ng Ghost Month ay September 6 hanggang September 10. Madalas sa mga panahon na ito nangyayari ang sobrang kamalasan, pagkakasakit, maling decision making, lugi sa negosyo, pag-aaway dahil dyan malakas ang negatibong enerhiya from September 6 hanggang September 10. Ang pinaka sinasuggest from Lika Merchandise ay mag-cleanse ng lugar upang mataboy lahat ng negatibong enerhiya. Pwede kayo magsindi ng incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise. 3 to 15 minutes lang to sinisindihan sa umaga at gabi. Ang bisa nito mga kabayan, tinataboy niya yung negative energy sa lugar para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Kontra lugi sa mga negosyo, kontra sa mga negatibong enerhiya na pumapaikot sa paparating na September 6 hanggang September 10. Ito yung regular version, pero meron din naman tayo yung nakalagay sa can. Ito yung nakalagay sa can, same price lang yan mga kabayan. Ang difference ng red and yellow, color lang. Pareho yan ng bisa. Pakita ko sa inyo yung loob ng incenso candle. Makikita nyo dyan yung chunks ng incenso at hindi lang siya natatapos sa incenso. Meron pa yung langis ng haplas at iba't ibang uri ng sangkap para siya maging pang-cleansing. May kasama din niyang orasyon at guidelines pagdating sa inyo mga kabayan. Maikli lang yon kaya sobrang dali niyang gawin. Kaya habang paparating pa lang ang September 6 hanggang September 10, pwede na kayong kumuha ng incenso candle for cleansing sa Lika Merchandise. Make sure lang kapag napanood niyo yung video, mag-check out kayo kaagad para hindi kayo maubusan. Kung interesado kayo, i-search nyo lang yung shop ng Lika Merchandise.